From PH Update, Attorney Vic, ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman, pangako ko sa iyo, PH Update, pagkatapos ng aking live, itong suot ko mismo, kahit ito'y ka-isa-isa, amoy bago pa sa iyo ito. Maraming salamat, Atty. Maraming salamat. Naku, matindi-tinding sagutan na naman yung mapapanood natin dito sa video na to. Mahilig ho kasi itong si Atty. Claire Castro eh. Bida-bida ho talaga, no? Dito sa video na to, butataho siya dito kay Ma'am Karen Davila. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin itong live na to ni Atty. Vic Rodriguez. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba at hindi ho natin pwedeng palampasin ng pagkakataon na hindi mabati yung ating mga kababayan dito sa PH Update. Yung mga kababayan natin napakatindi kong sumuporta. Ma'am Arizayen, ako itong si Ma'am Arizayen. Ano na naman, aktibo na naman sa sa mga update natin. Mega love shoutout Ma'am Arizayen. Ano ba sabi nitong si Ma'am Arizayen? Ano ho bang sabi nitong si Ma'am Arizayen? Teka lang ho basahin natin. Ang sabi ho niya, dami po silang taklesa sa poder ni Marcos. Hihihi. Kaya nabulyaso. Hello Sir P. Hello Madam. Kumusta ho kayo dyan sa Japan? Palakpakan ho natin to si Ma'am Arisa yan. Bago na naman profile pic ni Madam. Ganda-ganda talaga ni Madam. Ito, mega love shoutout din dito kay Robert Mapanaw. Sir Robert Mapanaw. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Sino pa ba to? Itong siyempre, ano ho yan, automatic ika nga. Itong si Sir Herbiscal 2712, nako Ace Barbers. Balat sibuyas ka, naiyakin ka pa. Yan, talagang ganyan ho yung Robert Ace Barbers na yan. Balat sibuyas na iyakin pa. Maraming salamat Sir Herbiscal Talagang yung mga kababayan natin dito sa PH Update, talagang meron ho tayong mga suki na regular kung makapagbigay ng kulay dyan sa comment section. Again, hindi ho yan ika nga mandatory, no? Isang like at isang subscribe lang, masaya na ho tayo dyan, no? Napakita ho natin yan, kumbaga, extra appreciation sa mga nagpapakulay dyan sa comment section. At para naman ho dun sa mga nagko-comment, re-replyan ko ho kayo, kaso, minsan sobrang dami ng comment, hindi na ho natin ma-replyan lahat. Pero ang gusto ko talaga dito, ito ho talaga gusto natin dito Ito talaga pinakagusto natin dito. Teka lang pakita ko lang ho sa inyo. Ito. Yang damit na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez, yan ho talaga legit, ika nga. Yan talagang malupitan. Yan ho talaga gusto natin. Madam Pamela, baka naman. Ako, madalang lang naman akong direktang gusto ko yan. Ito, pakinggan natin. Sinopla ko nitong si Ma'am Karen Davila, itong si Claire Castro. Bida-bida ka kasi, napapahiya ka tuloy sa social media. At hindi lang ho yan ang huli, panigurado, magsusunod-sunod ho yan. Masyadong palingkera, taklesa, napakadaldal sa social media. Ito na ho, si Claire Castro at itong si Ma'am Karen Davila. Ask you first, how were you invited there? Why did you join government? Karen, I am not into politics. I'm not into politics. Kung ma-interview mo nga si Kerwin Espinosa, parang pamangkin mo na siya Diba? Yan. Siya ho nag-interview kay Kerwin Espinosa. Nung mainit-init ang issue niya dyan sa Twadcom, isa ho yang si Claire Castro sa mga nagdidepensa, sa mga binibigyan ng pardon, sa mga binabanatan diyan sa Twadcom, diyan sa mga inaiimbitan sa Twadcom na medyo yung naratibo nakabaling sa administrasyon. Yan ho ang tagapagtanggol nila si Claire Castro. Discuss about the activities and politics and laws, but I am not into politics. But I just do not know. I do not know why they chose me. I did not apply. I was just invited. And maybe 2 to 3 days, I had no decision yet. And I was contemplating at the time not to accept. But when I was told that I could help curtail fake news through this position, and I prayed. Then I accepted. Yeah, I'm curious, Attorney Claire, who invited you? Who invited me? Sino anak ng toka?
Eh, sino mag-iimbita? Natural yung mga yung mga nag-aaring uri sa Malacanang. Malamang sa malamang, yung mga galit kay Atty. Vic Rodriguez. Kaya natin sinawa, no? Para pala ma-segue yung mga galit kay Atty. Vic dyan sa Malacanang dahil hindi na pagbigyan yung kanilang mga mithiin, no? Nung nandiyan pa si Atty. Vic. Yun ho ang kadahilanan. Hindi ho yan sinibak. Hindi kagaya ng iba dyan, sinisibak na ayaw pa. Hindi ho yan sinibak. Si Cesar Chavez sinibak. Meron kasi ganyan yung tipong sinibak ka na, ayaw pa umamin, nakananto ko, ano ka? Ha? Magre-resign kasi si Atty. Vic, hindi ho yan sinibak. Talagang di na ho niya nasikmura yung mga kabuktutang ginagawa nila dyan sa Malacanang. Yun ho talaga ang buong katotohanan dyan. Tuloy! Not divulge, Miss Karen. I will not divulge. Siyempre, hindi pwedeng pagsabi. Pero sigurado, yung mga individual na nag-recruit dito kay Claire Castro dyan sa Malacanang, yun din ho yung mga tao na nininira at galit na galit kay Atty. Vic at kay Tatay Digong at kay Congressman Rodante Marcoleta. Okay, so what are the marching orders of President Marcos Jr.? First is to answer issues, of course, concerning national issues, and of course, and also to give to the people the information, the necessary information, the help, the programs, the projects of the government that will help the people, and that's it. And it seems the tone of the communications of Malacanang is changing. Palaban sumagot na ang Malacanang. Ako lang yun. Yung mga tirada na yun, itong si Claire Castro, yun ang dahilan kung bakit siya hinar ng Malacanang. Yung pagiging hardliner niya sa mga Duterte, yun ho talaga. Ito naman si Ma'am Karen Davila, ha? Yung vlog ho niyan, ito sa totoo lang, wala naman talaga nanonood sa vlog itong si Claire Castro. Pero, kumbaga, marami naman nung kasing mga vlogger dyan, galit sila kay Tatay Digong. Di natin malaman kung anong ginawa ni Tatay Digong sa kanila. O baka kumikita sila sa administrasyon ba kung bakit galit na galit sila. Marami dyan, marami mga abogado dyan na nagbablog. At kunyari, nakagitna sila, na bumabanat sila sa mga Duterte, bumabanat sila sa administrasyon. Pero ito kasi si Claire Castro, malinaw yung tayo niya na ako, didilaan ko ang tumbong ni Lisa Araneta Marcos. Yun ho ang tayo niya sa kanyang pagbablog. Kaya mabilis pa sa alas 4, talaga namang, siyempre kinontak siya na sino, si Emerald Ridaw? Yung bang kumontak? Sino ba sa PCO? Wala na si Cheloy Garapil, di ba? Nasibak na rin siya, di ba? Cesar Chavez, wala na din. Si Emerald Bukangkang. Di ba sabi nito si Maharlika? Emerald Bukangkang tawag niya doon. O siyempre, isa ho sa mga, yang si Emerald. Ano ho natin yan eh. Yan yung nasa likod ng pick-up nung panahon ng kampanya tapos video siya ng video habang nakabukangkang siya. Yan ho si Emerald Bukangkang. Malamang sa malamang si Emerald Bukangkang ang nakipag-usap dyan sa ali na yan. O di naman ho kaya pinatrabaho hindi naman kakausapin ni Cesar Chavez yan. Si Emerald Bukangkang talaga malamang sa malamang. Ako lang yun. Is that a tone that Malacanang wants you to take? No. So yung pagiging undersecretary mo, lahat lang na lumalabas sa bunganga mo, talagang yan lang kumbaga sa sole decision mo yung mga yan. Yung mga sinasabi mo sa social media, kumbaga sarili mong decision ang gagaling talaga sa saloobin mo, ganun ba? Hindi, wag mo kami lokohin. Yaan decision ng Malacanang. Kung ano mga lumalabas sa bunganga nitong si Claire Castro, yun ho talaga ang tayo ng Malacanang. Ngayon naman, oo. And as a matter of fact, Budol. Maniniwala ho kayo sa sasabihin nitong ali na to. Budol ho yan. Kaya ho natin pinapanood yan para mahubaran. Mahubaran yung kanilang mga kalokohan dyan sa Malacanang. Matakin mo, kukuha ka. Doon pa lang makikita na natin Doon pa lang sa pagkuha dito kay Claire Castro bilang undersecretary, kitang-kita na ho natin na walang gagawin ng administrasyon na to kung hindi banata ng mga Duterte. Anong sasagutin mo? Madam, anong sasagutin mo na katanungan ng sambayan ng Pilipino? Sa pag-upo mo ngayong panahon na to, meron na ho ba kayong sinagot about sa kriminalidad? Meron na ho ba kayong sinagot about dan sa kulang-kulang na Bicam report? Meron na ho ba kayong sinagot about sa illegal na droga? Wala. Wala kayong sinagot. Pag-upo, paglapag nyo dyan sa PCO, ang binanatan nyo kagad, puro mga Duterte.
Oh, so anong trabaho nyo ngayon dyan? Kung ano ang trabaho nitong si Larry Gadon, ganun din ho. Bagay kayo ni Larry Gadon, ha? Mag-collab kaya kayo. Abangan ho natin, baka itong dalawa na to mag-collab. Yung isa nagmumura, yung isa kung ano-anong binabanat, di ba? O, abangan ho natin, malamang sa malamang, magkakaroon ho ng huntahan yung dalawa na yan, yung si Larry Gadon at itong si Atty. fact, Claire. Miss Karen, yesterday was our first day. Supposed to be it's just an oath taking. Our Okay. first day was supposed to be March 1. But Oh. there were already questions being asked, so I have to answer. So I feel even Malacanang was surprised na ganun yung tone ko. Okay, and I wanted to ask you, is Malacanang as a whole changing its tone? Because during the campaign trail, you had President Marcos Jr. say things like, yung kandidato ng kabila parang pinabili lang ng suka. You know, Ayun, yan na nga ba sinasabi natin pagka usaping suka, kaya nga linagay natin dyan yan eh. Yan o, yan o. Ayan o mga kababayan, no? Kaya ho natin linagay dyan yan. Proud Team Suka. At huwag ho kayo mag-alala, no? Nag-chat na ho itong si Ma'am Pamela kasi siyempre i-chat natin yan. Sabi kong ganda nung damit ni Atty. Vic, ha? Ganda-ganda, ha? Gusto ko yan. Team Suka pala gusto. Ganda, di ba? Ang angas ng pagka-design. Sino kaya nag-design yan? Sa totoo, mahusay yung mga graphic artist ng ng mga natin, ha, sa mga kaparlor natin. Magagaling sila. it was a tone that it doesn't speak of his personality. Is this the new tone of the president? No. We have not talked about that, but maybe he's just kind of disappointed on what was happening and what is happening, especially of the fake news. As a president, he said before he doesn't need a spokesperson, maybe because of disappointments on what is happening, he has to say those words. Yeah. All right. So let's start first with this. You clapped back at former President Rodrigo Duterte. It's all over the news. But eto tanong ko, isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya eh. Ito talaga si Ma'am Karen Davila, mahusay yun ito. Kumbaga, kung itong kukuning PR nitong si Marcos Jr., kung itong kukuning, kumbaga, yung tipong tatrabaho para sa PR niya, yung magsasalita-salita kagaya itong kay Claire Castro, hindi, mahihirapan tayo eh. Kaso ang hinarap nila sa atin eh, wala akong utak eh, itong si Claire Castro, mahina ako diskarte eh. Paglapag pa lang niya, alam na ho natin, kumbaga, nakaano pa tayo, pinipinta pa lang natin yung barahan natin, linapag niya na huli sa kanya. Automatic, nahubaran mo siya sa atin. Mapupusoy ho itong alin na to, di magtatagal. Pustahan tayo. Matagal na yung 3 buwan dyan sa alin na yan. Si Cesar Chavez, nakalimang buwan. O dyan sa mga pinagsasabi nitong si Claire Castro, matagal na ho siguro, 4 na buwan, 5 buwan. Parang kay Cesar Chavez lang. Sigurado ho tayo mga kababayan. Ang tanong, kakayanin nyo ba, madam? Sa bagay, no? Kahit ano pang kahihiyan ang abutin mo sa social media, ika nga, no? Yung tipong kahit pagpiestahan ka ng yung kahihiyan, hindi mga troll, ha? Dahil walang troll dito, hindi tayo troll. Kahit pagpiestahan ka ng batikos at puna sa mga ginagawa mong kapalpakan, basta ikaw kumikita ng limpak-limpak na kayamanan dyan sa Malacanang, walang problema kay Atty. Claire Castro yan, di ba? Sarado mo na yung mo, madam, yung Notary Public na opisina mo. Tapos na tayo nasa ka ng pisyo. Anak na daw, trabaho pala niya, nagnonotaryo. Hoy, walang masama doon sa pagnonotaryo. Yun, yung sideline niya, wala na makain dyan, tapos yung pagnonotaryo. De, joke lang, baka sabihin. Lalo na naman to si nito. Magagalit na naman tong si Claire Castro nito, baka tayo targetin nitong si Claire Castro. Then I will. We will. Hindi, kasi ang patola ho sa mga vlogger, di ba? Yung isang vlogger, sabi niya, baka kasuhan kita. Kesyo ganito, kesyo ganyan ka, ganon pinakakalat mo tungkol sa akin, di ba? Papatulan daw ho niya. Tignan natin, kung tayo papatulan tayo nitong si Claire Castro. Eh, good. But aren't you Yeah, giving... definitely. As long as it is worth answering back, we will do that. Just Okay. avoid, just Lahat to, na lang so worth that the answering back. people will know the truth. Because if we will allow former President Duterte to do that, keeps on doing that, he will keep on doing that,
maybe the people will believe in him, and they may consider that as a truth, and we will prevent that. Okay, why was former President Duterte's comment on the Marcos administration moving into a dictatorship? Why is that important to address? Naku, Yes, yan. because, again, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one Paano yung makikita? Nakapikit kayo. Paano yung maririnig? Nakatakip ang mga tenga nyo ng mga pera, di ba? Hindi nyo talaga makikita at hindi nyo maririnig kung sakaling meron mang gagawing pang-abuso to. Kasi kumikita kayo eh. Di ba? Naano nyo eh, kumbaga, nakikinabang kayo sa pananahimik nyo, sa hindi pagpuna sa pamahalaan, eh nagbibinipisyo yung mga walang yang abogado na kagaya nitong si Claire Castro. Ngayon, imagine, undersecretary na ho kayo. Ano pa bang gusto nyo mangyari sa buhay niyo yan, di ba? Nakapasok na kayo sa pamahalaan. Yung naging pag-iingay nyo sa social media, nakuha nyo na. Pero para sabihin na wala kayong nakikitang mga senyales, anong nangyari doon sa KOJC? Anong nangyari doon sa 2025 budget, yung BICAM report na kulang-kulang? Talagang pinwersa pang pirmahan itong si Marcos Jr. GAA kahit na alam na niyang ano. Hindi ho ba yung pagdidikta na sasabihin niya, walang mali, kami ang tama dyan, wala kayong magagawa. Ngayon, kung sakaling nagpetisyon kayo sa Korte Suprema, ilalabas na namin 65%, baka wala na kayong magagawa, tapos na. Nailabas na namin yung pera. O, hindi ho ba pagdidikta yun? Ha? Para dito sa mga vlogger, yung tipong kung paanong panggigipit ang ginagawa nila diyan sa House of Representatives, hindi pa ho ba pagdidikta yon? Yung aayusin nyo yung naratibo, ika nga yung tipong itong mga social media platform na to, gusto nyo yung naratibo ng pamahalaan yun ang maisulong dito sa mga platform na to. Hindi ho ba pagdidikta ang tawag dyan? Baka inahanap nyo pagiging diktatura, yung kagaya kay Marcos Jr. Meron ho kasing iba-ibang mukha yung pagiging diktatura. At merong iba-ibang mukha yung pagiging manipulator. Marami hong mukha yan hindi pagka sinabing diktatura, ganito lang yan, dapat ganyan ginagawa ni Marcos Jr. kagaya nung sa tatay niya, hindi ho. Kaya yung mga cellphone nga nag-a-upgrade. Yung pabang pagiging diktadura ang i-upgrade ng mga bangag na yan. Ganyan ho sila mga kababayan. Ganyan ho sila kalulupit ngayon. Kaya wag ho kayong maghanap ng mga sign na kagaya ng mga sign na ipinakita nitong si Marcos Sr. Alam naman ni Marcos Jr. na mag-red flag sa sambayan ng Pilipino yun pagka ginawa niya. Alam na naman gagawin niya pa. Ano yan? Bangag lang yan pero hindi tanga. Anak ng toko accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if, he said, even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Kasi nga may problema, kailangan mo na sagutin yung mga katanungan sa kanila. Ikaw naman, paulit-ulit ka naman. Ito talagang si Claire Castro. Ikaw ang papakalat ng fake news Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. Wow. But now, do you think the former President Duterte is hitting on the dictatorship aspect because the father, the late President Marcos Jr., actually declared martial law? Maybe he wants to create that fear Sige lang. on the people because we all know people do not want even the idea of martial law. So he is the one gearing to that issue so that he will create that fear, and the people, if they will believe in him, they will not even support. They will not support or at least remove their support from the president. Now, you also address the issue of Ang babaw naman itong mga argumento nitong si Claire Castro. Ganun-ganun na lang.
Yung pagka sinabi ni Tatay Digong na papunta sa hindi naman sinabing diktatura, papunta sa diktatura. Ngayon, ayaan natin yung panahon na magsabi kung totoo nga ba yung na hindi papunta sa diktatura tong administrasyon na to. Wala ka sa lugar para magsabi, Claire Castro. Sa bagay, sasabihin mo talaga, hindi magiging diktatura to kasi kailangan mong depensahan ang administrasyon. Pero iba ho yung ordinaryong Pilipino, sila ang makakapagsabi at sila ang makakakita kung saan na nga ba papunta ang administrasyon na to. Ngayon, kahit anong propaganda, anong kabalbalang sabihin nyo sa social media na kasi hindi papunta doon ang administrasyon nitong si Marcos Jr., taliwas naman doon ang nangyayari sa nakikita ng ating mga kababayan. Ibang usapan ho yun. Hindi porket sinabi ni Tatay Digong, di naman ho mga tanga ang Pilipino. Yan ang problema eh. At tinatrato nyo bilang mga bobot tanga ang sambayan ng Pilipino. Yung tipong pagka sinabi na ni Tatay Digong, automatic ganun na yon. Hindi ho. Siyempre, titignan pa natin. Pero base sa nakikita ng sambayan ng Pilipino, at kung kaya natataranta ngayon ang Malacanang, kaya ginawa kang undersecretary dahil alam na ho nila na napapansin na ng sambayan ng Pilipino na meron ho talagang mga red flag na ginagawa itong administrasyon na to. Ang tanong, base sa ating mga nabanggit na ginagawa ng administrasyon na to, tanungin ko ho kayo, yung mga kababayan nating OFW, wala pa ho ba tayo sa diktatura? Sa ginagawa ho nilang pagmamaniobra sa budget, sa ginagawa ho nilang pagyurak sa karapatan ng ating mga kababayan, nangyari dyan sa KOJC, kay Pastor Apollo Kibuloy, ha? Wala pa ho ba tayo sa diktatura? Diba? Anong gustong pag-usapan ng sambayan ng Pilipino? Dapat pag-usapan natin yung 2025 budget. Anong ginagawa ng administrasyon? Linihiso nila ang usapan, dinala ho nila sa issue ng impeachment ni VP Sara. Para saan? Para madiktahan ang naratibo. Para mailihis ang naratibo, para hindi mabaling sa isip ng ating mga kababayan yung mga kalokohang pinagagawa nila. Huwag ho nating hanapin yung mga sinyales na ipinakita nitong si Marcos Sr. Matalino, ano yan? Hindi siya matalino. Kumbaga, ika nga, bangag lang ako pero hindi ako tanga. Di ba? Ganun no si Marcos Jr. Bangag ako pero hindi ako tanga. Pero tanga pa rin siya kasi nagbabangag siya eh. Pero doon sa mga galaw na nakita niya sa kanyang, ika nga, kay Marcos Sr., di niya nauulitin yun eh. Hindi kaya napapaisip to si Marcos Jr. Ganito na lang babuyin ng mga vlogger ang aking ama. Ganito na lang imbis na mapabuti ko ang imahe ng aking ama, lalo pang naging mabantot na yun. Di ba? Di ba? Ngayon parang yung kinonfirm nitong si Marcos Jr., yung mga agam-agam ng mga millennial noong panahon ng kampanya, baka hindi naman ganun si Marcos Sr., baka hindi naman talaga diktador, baka talagang yan, di ba? Kaya nagkaroon ng binigyan natin ng benefit of the doubt tong bangag na to itong ama di ba? Baka hindi naman talagang gusto lang mapaganda ang ating bansa kaya ginawa nitong si Marcos Sr. yun. Pero hindi ho yun ang totoo. Ang totoo ho talagang mga walang yayang mga Marcos na yan. Kaya ang sinasabi ho natin dito bantay kayo, ika nga ni Tatay Digong. Tuloy pa ba natin itong kay Claire Castro? Tuloy ho natin. About the gold. And alam mo, ito tanong ko nga, Attorney Claire, matagal na tong kwento, di ba? Ang mga Marcos may Yamashita gold. Ang dami nilang ginto. Binenta ang ginto ng kung ano-ano. Why did you address this in a press conference? Because it was also stated by former president. So malinaw pa sa sikat ng araw na ang trabaho mo dyan sa PCO tagasagot sa mga banat ng mga bumabatikos kay Marcos Jr. Kung sino man ang bumanat kay Marcos Jr., sasagutin ho nitong si Claire Castro. President in that rally in Cebu. And Ms. Karen, this issue had already been answered by BSP as early as October 2024. They explained that selling gold, pag mataas kasi yung gold, parang stocks sell high. Parang Paano na yan? Patataas na naman. ganun eh. So kapag ka... Sell high, hindi. Dapat kasi stocks Pinag-uusapan natin stocks Binubola mo kami. Sell high, buy low. Ano nangyari pagka hindi bumaba yung presyo ng gold? Nagbenta tayo ng ginto dahil tumaas ang presyo. Paano pagka tuluyang tumaas ng tumaas? Yung inaasahan natin na bababa para mabawi natin yung mga ibinenta natin, ano na hong mangyayari? Di nabawasan tayo ng deposito ng ginto.
Ito talagang, hindi tayo eksperto sa ekonomiya, hindi tayo eksperto sa ginto, pero ang mga bansa ho ngayon, nag-iimbak ng ginto, hindi ho sila nagbebenta. Yun ang nababasa natin sa mga news na nag-iimpok sila ng maraming ginto ngayong mga panahon na to. Kasi yung fiat currency, yung pera, yung perang papel, pawala na ho yung ng value yan. Ika nga, kumbaga, pabalik ho tayo doon sa doon sa mga ginto, yung silver, mga ganun ho. Kaya hindi ho natin maintindihan itong administrasyon na to kung bakit nila ginawa yon. Bago pa ho tayo maubusan, no? Ito, napasarap yung natin dito kay Ma'am Karen Davila dito kay ang pangalan ito, Claire Castro. Parang Franz Castro, magkatunog. Franz tsaka Claire. Pati punto ng pagsasalita nila, ang siyang ang tunay, parehas na parehas. Ito, dito tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Naka-file po sa Korte Suprema yung kaso nating for prohibition. Baka Atty. Vic Rodriguez yan, di ba? Yan talaga yung isa sa mga malupit. Sinong kasunod na malupit niyan? Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy. Narinig na ho natin nagsalita yung ating mga kandidato. Suportahan natin lahat ng mga kasama nila. Ayan, si Atty. Vic. Nakita nyo ho, kinampanya niya itong si Atty. Jimmy Bondoc. Congressman Rodante Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy. Kung nagpapalakasan sila ngayong mga panahon na to, yun ang kailangan natin. Yan ang mga ganyang klaseng galaw kailangan natin. Kung sila nagpapalakasan, kung sila ini-endorso nila yung isa't isa, tayong mga taga-suporta, pagka hindi ho natin kinampanya itong mga individual na to sa ating mga mahal sa buhay, may problema tayo dyan. Natuwang-tuwa tayo. Kung si Condante, ini-endorso si Atty. Vic Rodriguez, palakpakan. Diba? Ganun-ganun tayo, diba? Tapos maya-maya tayo mismo. Hindi natin kini-endorso, hindi natin kinakampanya yung ating mga kandidato. Naku, parang tayo mga may saltik nun. Wag natin gagawin yun. Dito tayo kay Atty. Vic. Representatives, kinatawan po ng mga mamamayan ng kada distrito. Napakahalaga itong impeachment complaint. Napakahalaga at sagrado ang impeachment process. Kayo po ba, yung mga mamamayang Pilipino, kada distrito, kada legislative district, kayo po ba ay kinonsulta ng mga mambabatas na pumirma sa isang maanumalyaring impeachment complaint? Kayo po ba ay nagkaroon ng public hearing? Dininig ba ang inyong opinion o kuro-kuro kung dapat ba niyang pirmahan yung impeachment complaint o hindi? Sapagkat sila po ay representative lamang natin. Hindi po natin sila boss. Kagaya ko po, aplikante ninyo pagka-senador, sila po ay nag-apply din bilang mga kongresista natin. Trabahante po natin sila. At ako po, pag pinagkatiwalaan nyo ng inyong sagradong mandato at pahiramin ng boto, hindi po ako ang boss ninyo. Ako po'y magiging trabahante lang din ninyo, representante sa Senado. Yan ang dapat nating singilin sa ating mga mambabatas. Kinonsulta ba kayo? Tinanong lang ba kayo? Nagkaroon ba ng public consultation kung mararapat siyang pinirma dito sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Hindi po nila pwedeng sabihin wala kayong pakialam. Eto na naman maghahalalan, lalapit na naman sila sa inyo. Sila po ay aplikante. Matatapos po ang kanilang kontrata bilang trabahante natin, trabahante ninyo sa inyong mga distrito before noon of June 30, 2025. Humihingi po sila ng contract renewal. Ganito po ang dapat natin trato ngayong halalan. Humihingi sila ng contract renewal na ma-extend for another 3 years yung kanilang trabaho o employment bilang trabahante natin sa Kongreso. Kung hindi kayo kinonsulta dito sa impeachment complaint na ito, sisantehin na po ninyo yung inyong mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Magbago na po tayo ng empleyado. Silipin po natin yung ibang aplikante kada distrito. Tanggalin na po natin itong mga masyadong adelantadong kongresista na hindi man kinukonsulta yung kanilang mga amo o employer. Kayo po iyon, bago pumirma dito sa isang sagradong impeachment complaint process. Sapagkat alam ho ninyo, hindi biro-biro ito impeachment na ito. Hindi po tayo pagbubuuin itong impeachment na ito, lalo tayong pagwawatak-watakin. Dapat po nga
itong mga dapat iniimbestigahan ng NBI at saka ng pambansang pulisya. Di ba, litana yung kwento na karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay napilitang pumirma at i-endorso yung impeachment complaint dahil may pangakong 25 million di umano at 35 million na AIX at 25 million na AKAP. Wala namang nagsasalita, walang nagde-deny at may nagsasabi pa, umiikot ang balita, 100 million daw worth of infrastructure projects. That is, any which way you look at it, that is bribery. That is direct bribery, that is indirect bribery, and could even be qualified bribery. All punishable under our revised penal code. Ay dapat yan na yan ang iniimbestigahan, hindi yung kung ano-ano. At kaya po natin sinasabi na hindi tayo sang-ayon dyan sa maanumalyang impeachment complaint because kami po sa hakbang ng maisog at ang buong Team Suka ay naninindigan sa rule of law. I personally always champion for the government, for the public. Ano kasi siya, abogado. Abogado yung si attorney. Abogado siya, kaya talagang doon tayo sa rule of law. Eh yung mga rule of ayuda yung sa kanila eh. Kung ano yung kung saan sila kikita, eh hindi o pare-pay magay sa mga kanilang mga constituent ha. Kasi yan na ho talagang pinanggagalingan ng bulto ng kanilang pangrakot ngayong araw na to. Hindi na ho proyekto. Naku, mag-iisip ko pa dyan. May wawasakin ka pang karsada dyan, di ba? Bubutas-butasin mo pa yung karsada dyan bago ka kumita. Dito sa isa na to, naku, sulat mo lang ang pangalan. 100%. Kaching-kaching ka na. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Wala nang proyekto. Ba't mo po proyekto ka? Ba't papagawa ka ng covered court? Huwag ka pagawa ng kalokohan yan. Ba't ka magpapagawa ng waiting shed? Huwag ka magpagawa niyan. Anong eskwela? Hindi. Ayuda lang yan. Ayuda lang katapat niyan. 150 million. Can you imagine? 150 million. Ang gagawin lang ho dyan, pangalan lang. Pangalan lang yung 150 million na yan, tapos usapan, di ba? Chaching na naman para dito sa mga congressman na to. Yon ang rule of ayuda. Pero kay Atty. Vic Rodriguez, rule of law yan, ika nga. Public officials, for the public officers, and for us, ordinary Filipinos, to always uphold, defend, and respect the Constitution. Ito pong maanumalya na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi po ito produkto ng rule of law. Ito po ay pagsasalaula sa ating saligang batas. Sapagkat, ulitin ko ha, ang ating Article 11, Section 4, ang sinasabi dapat verified impeachment complaint. Pag sinabi pong verified impeachment complaint, dapat po ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic records. Malinaw po yan sa saligang batas. Gumamit pa po tayo ng isang basihan o pundasyon. Sabi po sa Rule 7, Section 4 of the Rules of Court. Alam po ito ng mga abogado at ng mga law students. Nakasaad po dyan, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? Ibig mong sabihin dapat ito ay base sa kanilang personal knowledge na basa nila at mayroong mga supporting authentic documents. Hindi yun po basta na lamang pumirma dahil mayroong pangako na AKAP, na AIX, na pondo para sa infrastruktura sa kanilang distrito o kung anumang proyekto. Sapagkat pag yan ang naging basihan, hindi po personal knowledge yun. Personal advantage po maaari, pero hindi personal knowledge. At yan nga po ay isang form of bribery. It could be direct bribery, it could be indirect bribery, and could even be qualified bribery. Batiin ko lamang po si Aileen Samson Zeniza. Atty. Vic Rodriguez, wala kami ibang maitutulong sa iyo kundi boto namin. Aba, malaki po iyon. Yung hindi po boto lang. Boto niyo po yan. Sagrado po sa akin yan. At ang aming pangangampanya sa inyo, sa inyong pangalan bilang isang OFW. Ikampanya kita sa mga kamag-anak ko. Salamat po. Kaibigan, kaopisina, kapamilya, kapuso, kapatid, at ka-Team Suka po. Sama niyo na po, pati mga kaklase po ninyo at naging kababata. Marami pong salamat. Kay UG Kadama, our next senator, lawyer, smart and authentic. Marami pong salamat. At shout out po kay Ron Pedidal, kay ganun din po kay Nick Caron Kader, Atty. Vic Rodriguez, ito po yung 60% ng budget sa 2025 ang nailabas.
65% po ng ating 2025 budget had been released according to the Department of Budget and Management. Malinaw po yan, inamin naman nila 65% ay na-release na po nila sa mga departments or line agencies. Kanya nga po, nag-file din tayo ng Friday, kahit po tayo ay nasa gitna ng kampanya pagka-senador ninyo, tayo po ay nag-file na rin ng motion last Friday na humihingi sa ating Korte Suprema na i-issue na yung temporary restraining order bago pa ma-release lahat ng pondo for 2025. Sapagkat, alam mo ninyo, hanapin ko lang yung notes ko kalahating 531.37 billion ng unprogrammed appropriation ay na-release na ho. 531.37 billion pesos. Release na po ito according to DBM, yung unprogrammed appropriation. Kaya nga po siya nakalam sa unprogrammed appropriation, hindi po yan yung priority Unprogrammed appropriation nga. Ibig sabihin, siya ay mai-release naman pag meron ng additional fund source. Kung meron na pong bagong revenue, bagong buwis na nakolekta, o kaya bagong naiutang. Pero ito, January pa lamang ho, yung unprogrammed appropriation o yung mga hindi prioridad ay narilisan na ng 531.37 billion pesos. Kaya nga po ang ating titulo ngayong hapon, solusyon sa kagutuman at kriminalidad, hindi ang impeachment. Balik po tayo sa impeachment. Hindi nga po kasi ito ayon doon sa hinihingi ng ating saligang batas na verified impeachment complaint. Nabanggit ko na po yung requirement ng ating saligang batas, yung Article 11, Section 4, nandyan din. Yung ating Rules of Court, Rule 7, Section 4. Pati po, ang sariling Rules of Procedure ng House of Representatives, dyan po sa kanilang Rule 2, Section 3, ng sariling rules ng House of Representatives, ang hinihingi po dapat ay base sa kanilang personal knowledge at base sa authentic document. Paulit-ulit po natin dinidiskurso ito sapagkat hindi nga po dapat aksyonan itong unconstitutional at illegal na verified impeachment complaint. Sinasabi nga rin po sa batas, marami po nakasubaybay na abogado, kahit saan po ako magpunta na meron ng abogado lumalapit at sinasabi nga sila'y nakasubaybay. Alam mo ninyo, meron tayong prinsipyo sa batas na false in one, false in everything. Pag mali ka po sa isang, mali ka na sa lahat. Ganito po ang estado ng maanomalya at unconstitutional na verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Meron na pong challenge before the Supreme Court at ngayong hapon ay nag-issue na rin po ang Korte Suprema directing the House of Representatives to file and submit their comment within a non-extendable period of 10 days, I believe, dito sa kaso inihain laban sa unconstitutional verified impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam mo, kaya natin muling pinag-uusapan ito, ang titingnan mo lang naman dito yung naging basihan nila, bakit sila pumirma. Sabi, baka raw walang budget, kaya sila itatanggalin sa mayorya at magiging opposition. Pag opposition, wala ng budget. So makikita natin, hindi po base sa prinsipyo yung kanilang pagpirma at pag-aproba nitong verified impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ito'y base sa kanilang kapritsyo. Kaya no, yung ating premise, kayo ba ay kinonsulta ng ating mga trabahanteng mangbabatas? Kayo ba ay kinonsulta ng ating mga elitistang kongresista? O lalapit lang muli sila ngayon dahil halalan na naman? Maybe po tayo magsisante. Trabahante po natin sila. Ang sinasahod po nila ay galing sa buwis na binabayad ninyo at binabayad ko. Yung contribution natin sa nation building, pati na ng mga negosyante at ordinaryong manggagawa sa gobyerno. Sisantihin natin, singilin natin, panagutin natin. Yan naman ang hinihingi ng hakbang ng maisog, transparency and accountability. Singilin natin sila, bakit kayo pumirma ng hindi kinukonsulta ang inyong mga employers? Sino yung employers? Tayo po, yung mga bumuboto sa kanila kada distrito.
atin po silang singilin dahil hindi naman base sa prinsipyo yung kanilang pagpirma dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayaw nyo na daw sa PDP at KBP, Sara. Julius, alam mo naman na AI nga yan, so hindi na natin kinakailangan sagutin. Alam mo ninyo, ay napakarami nating naririnig na kung ano-ano sinasabi sa atin, pero kung ano-ano rin ginagawa nila, hinihila tayo pilit pababa. Alam mo ninyo, hindi ganyan. Sinimulan nila ng negative campaigning, kaya nga po nabuo itong Team Suka. Sinimulan nila ng negative campaigning, ayaw nating mag-engage dyan. Kilala niyo po ako. Since 2022, nung ako po ay nagpatakbo ng kampanya nung aking dating sinamahan, hindi po ako nag-resort o gumamit ng negative campaigning. Subalit ngayon, hindi pa rin. Kaya lang sasagutin natin yung mga pagsisinungaling ng mga nasa gobyerno at yung mga pagsisinungaling ng mga trolls. Kaya po nabuo. Ang Team Suka, ito po ulitin ko, ang suka po ang kalaban ng tanso, ang suka po ang kalaban ng peking ginto, at ang suka rin po ang patuloy na magbibistot, magbubulgar at pipigil at lalaban sa patuloy na pambubudol sa ating mga Pilipino. Yan po ang Team Suka. At yun nga po, hindi naman prinsipyo ang naging dahilan ng pagpirma ng ating mga trabahanteng mambabatas. Singilin po niyo sila. Bakit sila pumirma? Hindi kayo pinonsulta, walang public consultation, walang public hearing, basta na lamang pumirma. Panagutin natin sila at atin po silang sisantihin. Ngayong darating na halalan, magpalit na po tayo, alamin ninyo kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung sila'y pumirma, dahil sa budget, sisantihin po ninyo. Hindi dahil sila sa prinsipyo pumirma. Hindi rin po dahil nabasa nila o naintindihan at naunawaan at base sa authentic records yung kanilang nakita. Sila po ay pumirma for convenience dahil sa pera. Dahil kanyo, pag wala daw pong pirma, matatanggalan sila ng budget. Hindi sila bibigyan ng budget. Mawawala yung ayuda. Mawawala yung AIX. Mawawala yung AKAP. Napakinggan nyo na ba ho yung sinasabing no taxes, no representation? Yun, tuloy ho natin. Yan, impeachment ang solusyon. From PH Update, Attorney Vic, ang ganda ng t-shirt mo. Baka naman, pangako ko sa iyo, PH Update, pagkatapos ng aking live, itong suot ko mismo, kahit ito'y ka-isa-isa, amoy bago pa sa iyo ito. Maraming salamat, Atty. Maraming salamat. Mantakin nyo, sinuot pa ni Atty. Vic yung bibigay sa akin. Palakpaano natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Pambihira talaga pagka siniswerte. Ibang klase ho talaga itong si Madam Pamela. Ibang klase ho. Maraming salamat. Thank you ho, Atty. Vic Rodriguez dyan sa dyan sa Team Suka. Napakaganda kasi ng pagka-design, no? Napaka-ayos. Ang ganda-ganda. Bibigay ko sa iyo ito. Kay PH po ito, may nauna una-unahan lang naman po ito. Kaya Ayun na nga, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Tuloy-tuloy hong ating pagsuporta sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit mapanalo natin yan si Atty. Vic Rodriguez, oo, magkakaboses tayo. Meron tayong kumbaga makakakana na tayo, di ba? Makakakana na tayo, makakapagsalita na tayo, pero wala tayong bilang. Numbers game ho yung sa Senado. Kaya ang sinasabi natin dito, kung sinusuportahan nyo yung si Senator Christopher Bongo, kailangan din natin suportahan itong si Atty. Vic Rodriguez. Ika nga nila, like-minded candidate. Kung sinusuportahan nyo itong si Atty. Vic, kailangan nyo suportahan yung si Atty. Raul Lambino. Kasi kumbaga kumbaga pagka kumakain tayo, pagka merong sausawan, pagka yan walang sausawan na suka, hindi masarap. Kunyari, meron kang pinritong manok dyan o pinritong baboy, dapat meron kang sausawan na suka. Pagka walang suka, kung nag-iisa lang yan, hindi kompleto sikados, ika nga. Kaya kailangan ho natin suportahan lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. As always, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.